Good morning mga kanegosyante! Nandito na naman tayo sa panibagong yugto ng ating buhay dito sa Pilipinas. Ito pala yung ulam natin for today, guys. And sobrang sarap ng ulam natin at sobrang excited na din kami ni Mick. Ito nga pala, magluluto tayo ng fried salmon. Tapos nag-request si Mick ng ginisang ampalaya na may kalabasa. So natutunan ko tong luto na to kay Papa kasi natikman daw niya sa Ilocos and sobrang sarapan talaga siya. So nung niluto niya doon sa bahay and nasarapan din talaga kami. Ibang-iba talaga yung luto ni Papa. So hindi ko matulad pero almost there na din. Ayan, so tuturuan ko kayo. Madali lang, gisa lang siya tapos imamash mo lang yung kalabasa na yan. So inalis ko yung mga seeds niya and ipla-plant natin soon doon sa bahay. So currently nandito pala ako kina Mick. So kung nagtataka kayo sa mga videos natin, minsan may nandun ako sa labas ng bahay, nagpla-plant. So yun yung bahay namin. Pero ngayon, yung loft ni Mick, nandito ako every now and then. So kung makikita nyo, nandun ako sa labas nagtatanim. Ayan. So balcony gardening naman. At anyway, yung dalawang kalabasa na yan, yung isa sobrang lambot, yung isa naman hindi. So, magkaiba din yung kulay niya. Na-try nyo na ba tong luto na to, guys? I-try nyo, sobrang sarap. Tapos, lalagyan nyo lang siya ng bagoong. Or kung wala namang bagoong, pwede naman yung patis. Ayan, tapos lagyan lang siya ng cubes. Yun na yun. And ang pinakamasarap kasi dito is yung tamis ng kalabasa. Yun yung nagpapasarap dito sa ginisang ampalaya natin with squash. Ayan. So, let's go! Doon naman sa ampalaya, kailangan lang maninipis. Mas madali kasing nguyain at saka mas malambot. So, tip lang din kapag nagluluto ng ampalaya, kapag once na nilagay na siya sa kaldero, huwag mo na siyang hahaluhin. So, hayaan mo na lang yung boil. Okay, kapag nagbo-boil na yan, yun na yung naghahalo doon sa ampalaya para hindi siya mapait. Yun naman yung tip. Trinay ko na din kasi yung paglagay ng asin, yung huhugasan mo sa asin, so and so forth. Ayun, so hindi naman siya naging effective, pero mas naging effective siya kasi tinanong ko kay mama kung paano magluto nang hindi mapait ng palaya. Diba? So, ayun, trinay ko yung sinabi niya, wag haluin, and tanan! Hindi naman mapait. Basic sa pagluluto ng ginisa, syempre mayroong garlic, may onion, may sibuyas, may luya. Ito yung nagpapasarap lalo doon sa ginisa natin. Meron siyang luya. Para naman sa ating sauce, sa fried salmon natin, matik na yan guys. Kailangan ng silit saka vinegar. So, ihalo mo lang yan. Actually, sa mga vlog ko, gumawa ako ng vinegar na may cucumber. Ayan, ginamit yung blender. So, naglagay tayo ng cucumber, ng onions, ng konting asukal. Then, yan na. And every now and then, nilalagyan natin ng fresh sili para mas the more na maraming sili, the more na mas masarap. Ayan, ang sarap talaga ng fried salmon. Favorite namin yan. Magluto na tayo. So, dito tayo sa labas nagluluto. Yan, paulit-ulit. Pero, yun nga, lagi dyan sa terrace. Kasi nga, kapag dito sa loob ng bahay, tatalsik yung mga oil, ang hirap alisin, tapos mamamaho pa. So, ayaw natin gawin yun. So, ayan na, niluluto lang natin, saglitan lang to. Kapag yung salmon, very nutritious ang salmon. It is good for the heart. Lalo na may fish oil yan, mataas ang fish oil. So, ang maganda dito, kapag nasa probinsya ka, mura lang ang salmon, guys. Parang 100 pesos lang dito sa amin. Ilang piraso na yan? Parang 6 na piraso ata. Sobrang mura. Pero kung nandun ka sa mall, bibili ka sa mall, mahal. I don't know kung magkakano sa city nyo or dyan sa place nyo yung salmon. Pero dito sa amin sa La Union, it's only 100 pesos. So, grabe. Na, worth it din talaga.
gumagamit pala tayo guys ng rice water. Very nutritious siya, mataas siya sa potassium, mataas din siya sa calcium. Ayan. So kapag nagluluto ka ng soup or nagluluto ka ng yung mga ginisa, i-use nyo talaga yung rice water para mas dadagdag ng vitamin sa katawan mo. So papalambutin mo lang yan hanggang papalambutin mo lang yan and then imamash mo na din yan dyan sa may kaldero. So, lalabas yung sweetness ng kalabasa. Kain na. So, ito yung sinasabi ko, di ba? Sasawsaw mo sa madaming sili. Actually, yung sili na yan, yung green sili na yan, hindi naman siya anghang. Okay? So, walang anghang. So, ang dami-daming sili. Tapos, ganito na namash, matamis yung kalabasa. Tapos, crunchy yung fish, yung salmon natin. O, di ba? So, yan. I-try nyo yan. Masarap. Sobra. Sa hapon naman, nagpagupit si Mick. So, sinamahan ko siya. And may nakita akong fishball. And nagbebenta ng fishball. Pero hindi fishball yung kinain ko, guys. Binili. So, bumili tayo ng kikiam. Mahal ng kikiam ngayon. Grabe. Ayan. So, papunta na kami sa bayan para mamili ng stocks para sa bahay at stocks para sa ating pesto. So, sa mga hindi pala nakakaalam, ayan, registered nurse ako. From Germany, umuwi na ako dito sa Philippines for good. So, 3 years na akong for good dito sa Philippines. So, nagbi-business na lang tayo. So, meron tayong food stall. Yan, malapit sa mall. Ayan. So, ito yung bayan namin. Ito yung palengke namin. So, hindi pala palengke din ngayon. So, naghahanap tayo ng kalamansi. Akala ko may kalamansi dito malapit. Pero kailangan palang maglakad hanggang doon sa loob. Ayan. So, ito lang yung bibilhin natin dito sa loob. So, grabe, ang mahal ng kalamansi. Yung isang baso, 20 pesos na yan. Pero dito kasi yan sa mga tingi-tingi. Pag dito ka sa mismo nagbebenta ng kalamansi, mura lang. Ang isang kilo is around 60 pesos. Minsan nga, 40 lang eh. Ayan. So, nahanap ko na si Mick and pupunta na tayo sa pesto. Hindi ko na na-video yung pagpunta natin sa pwesto. Pero ngayon, pauwi na tayo. Ayan, medyo drugi na din. Sobrang daming ginawa ngayong umaga na to. Sabi ko, drugi, no? And pag uwi namin,
then, ayan, lumabas ulit ako dyan sa may terrace. Tapos, ginawa ko na. Kasi sayang eh. Diba? Gumawa na ako ng lagay natin ng mga seeds natin para mag-grow na sila. So, gumagawa ko ng lagay natin guys for our seedling para sa ating kangkong. So, mayroon tayong seeds dito and hopefully mag-grow sila. Ayan. So, lalagyan na natin ng kangkong dito sa terrace natin. So, ito paling gagamitin nating seeds. So, lalagyan natin yung each compartment ng isang seed ng kangkong. Ayan. So, Chinese kangkong yung gagamitin natin, guys. So, hopefully mag-grow. Ayan o. Ang cute. So, tapos na natin yung isang tray at isusunod naman natin yung isa, guys. Ayan o. Dami. So, yung next naman natin na i-plant, guys, is yung petchay. Ayan. So, hopefully na naman. Kasi, second try na natin to mag-plant ng petchay. So, now, gagawan natin siya or papalakin muna natin siya before natin i-transfer sa mas malaking pot. Lalagyan din natin guys itong mga pots natin. So inalis na natin yung mga onion leeks kasi nakakuha naman na tayo dyan ng mga onion leeks natin. So itatry natin guys ang kangkong na i-plant dito. So lalagyan natin dito guys. Ayan. Maglalagay tayo ng mga seeds. Pati dito. Tayo ng 3 o 4 and here so 2 na 3 then 4. Afterwards inisprayan ko na, so ano lang, sprinkled lang na dyan sa water para hindi sila mabaha. Ayan. Ganyan lang. Tapos, hintayin lang na mamukadkad or mag-sprout sila. So, dinamay ko na din yung lupa dito. So, inalis ko na yung mga nakatanim dyan ng mga tomato kasi medyo nahihirapan sila. Hello guys! Good morning! So, it's already 7:30 dito sa amin and it's kinda gloomy. So, titignan natin guys yung plinant natin last time and grabe, tignan nyo to. Day 4 na natin dito sa sitaw natin na tinanim minsan. Grabe, ang bilis. So happy ako kasi green na talaga yung mga leaves nila. Kasi nung last time, yung inalis kong sitaw, yung leaves niya is kulay yellow. Kaya linagyan ko ng nitrogen. And thriving naman yung mga silis natin. Hope, diba, mag-grow pa sila kasi ilang months na. Ito pala yung tinanim natin kagabi. So, every now and then, i-update ko kayo. And dito, may tinanim din tayong sitaw. Ayan, medyo nag-i-sprout na din siya, nagpapakita na din. So, afterwards, nagdidilig na tayo before lumabas yung sun. Okay, yung sunrise. Kasi medyo mainit na at saka baka ma-burn yung mga leaves ng mga plants natin. So, after natin maggalaw-galaw sa garden natin sa balkon, ayan, matik na yan, kape, at kay Mick naman is yung chocolate. Parang may iba dito sa kape ko ha, kasi parang feeling ko nadamihan ko ata yung milk.
Kaya nung tinikman ko, para siyang milk tea. Kaya dinagdagan ko ulit ng kape kasi ayoko yung lasa. Meron pala tayong ginagawa ngayon, guys. So, isang passive cash flow to. So, napanood ko lang sa TV and itatry natin. So, parang magbebenta ka ng template gamit ang Canva tapos ilalagay mo siya sa isang platform. So, may nakikita na din akong nag-i-income. So, try natin. Na-start na din pala namin mag-diet, guys. So, no rice kapag gabi. At ngayon, pupunta naman tayo mag-jogging. Hindi pa naman mag-jogging, mag-walking kasi nakachinelas lang ako. Hindi ko mahanap yung sapatos ko. Grabe talaga. Mag-exercise na nga lang. Hindi ko pa makita kung nasa yung sapatos. Ayan. So, ito pala yung Baywalk ng San Fernando La Union. So, taga dito ako. And merong ongoing ng pier na ginagawa ng project ng LGU, ng gobyerno natin. So, grabe, hopefully, kasi may mga, commercial siya. So, pwede kang sumakay ata, papuntang Pangasinan and ibang lugar pa dito sa Philippines. So, hopefully, soon, matapos na ito. So, madaming jogging ngayon, madaming nag-exercise dito every hapon, umaga. And so, ito yung park namin dito, overlooking the beach and the sea. Hi guys. Good morning, good afternoon pa lang. Ayan, so mag-walking na kami guys and nasa era na kami na kailangan naming mag-diet at mag-exercise. Kapag-decide na kami. Kapag-decide na kami. So, ito. After 3 years. After 3 years. Ayan. So, maraming mga nagja-jogging dito guys. So, bear with me. So, meron tayong pimple dyan. And, pero healed na din yan. So, ito pala yung view natin. So, meron pala kaming papakita sa inyo mga kanegosyante. So, ito yung tambayan namin ni Colleen dito sa Poro Point. So, ito yung Air Force Base. And ito naman yung, dagat, South China Sea guys. So high tide ngayon, makikita nyo high tide siya. Pero hindi pa to yung pinaka high tide Malakas lang ang hangin sa waves. Tapos, kung nakapunta na kayo ng San Juan, La Union guys. So dito yung San Juan. Yan yung San Juan. Yan. Kita nyo ba? Yan yung San Juan. San Juan yan. San Juan, La Union. Tapos dito sa side naman is yung San Fernando. Yan yung bayan namin. So paikot kasi yan. So dito tayo sa kabila. Tapos kung makikita nyo pa doon, nakikita nyo yan. Yan, mga mountains dyan. Benguet naman yan. Benguet. So, mountain province. So, medyo foggy ngayon siya dyan. So, yan o. Ito yung port. So, yun lang. So, after naman namin mag-exercise, pumunta nga kami para bumili ng barbecue saka chicken dyan kasi kailangan natin ng protein. Pero wag ka, seryoso talaga kami. Magla-diet na talaga kami. No rice sa gabi. So, i-update namin kayo. Tara! So, bumili lang tayo ng 4 na barbecue. Tapos, 2 dugo. And kay Mick naman is yung pet shop na part. So, ito pala guys. Yan lang.
Malapit lang yan dito sa amin. Kung ikaw nandito ka pa rin at nanonood, thank you so much. Please subscribe sa ating channel for more. And please comment down below kung taga saan ka. Bye!